Naimbag nga morning kakabsat, baro nga alaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas sa Ma'am Jinida. Yan, kaya yun, lumalamig ang ating panahon. Oo nga eh, sarap magpainit eh. Sarap magpainit oh. May fireplace, yan. So, yun, at good morning kay Ma'am Jinida. Amen, Sir Christian. And sa mga viewers po natin, na-imbarg nga Thursday morning kakabsat. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. Yan, Merry Christmas at yun, lumalamig ang panahon. At kaya tayo ay yun, painitin na natin yan kasama ang salita ng Diyos. Yan. And then, yan, kasama natin dito sa studio si Ma'am Ruby. So, bati ka Ma'am Ruby me. And good morning po sa ating lahat at enjoy po natin ang pakikinig ng Word of God. Yun lang. Alright. Yan, maraming salamat. At yun, kasama din natin si Mark, taga-ikot ng camera. Yan. Alright. Alright. And yun, nasa si Ma'am Sabel. Good morning, Ma'am Sabel. Yan, good morning, Ma'am Sabel. Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Yan, wala si Ma'am Sabel. Mamaya. Nakamute natin, Brother Mark. Ay, sige. Paano? Yan, kasama din natin si Ma'am Geraldine. Magandang gabi dyan sa US, Ma'am Geraldine, at Merry Christmas. Alright. So, yun, baka busy pa si Ma'am Sabel. Alright, ako naman tayo dito sa Facebook Live. So, we have 6 viewers. 6 viewers for now. And good morning kay Ma'am Rolyn Sanet. Kay Ma'am Heidi Sanet. Yan, good morning. Ma'am Myra Zalarzon. Yan. Sir Digno Velasquez, good morning. Sir Salvador Bore, good morning. And Ma'am Teresa Rivera, good morning po. And si Sir Ariel Pomecha, good morning, sir. And Merry Christmas. Yan. Merry Christmas. Wala. Kaya talagang napaghandaan yung skit kahapon, Sir Ariel. Bihira yan. Matindi ang labanan. Lalaban yung mga stewards sa next Thursday. Siyempre, mas maganda na yung natalo ka pero lumaban, di Yo. ba? Anong mas maganda yun lumaban. At kung natalo ka man, at least lumaban ka. Kaysa At least naman natalo ka na wala you man do ang your kalaban best. naman. At least you try. Bihira. Matindi yung kalaban natin kahapon. Yan na. Yan ang sasabi natin eh. Matindi pa yung pinaranggaw nila. Kaso di ako inaputan dun sa taas eh. -5 daw yun kasi hindi umabot yung paranggaw sa likod. Alright. Yan. Yan. At yan, tali-tali na ba tayo sa ating usapin? Yan. So, magandang ating usapin about sa family. Yan. Commit our family to yan. During Christmas, no? Na kung saan kasama natin, no? Na commit our family to Christ during Christmas. And napakaganda na
meron tayong commitment, pero kasama natin yung family. Yan. So, family. Kaya napakaganda dito sa, babasahin po natin. Sa Joshua chapter 24 verse 15. Makikita po natin dito. Very well-known verse na kung saan si Joshua, yan, na nag-commit sa Panginoon na magsaserve sa Panginoon, yan, na kasama ang kanyang family. So, dito sa Joshua chapter 24 verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, napakaganda. Very well-known verse. Marami tayong naparinggan na preaching about dyan. No, na kung saan andyan yung commitment ni Joshua sa kanyang family. Na kung saan, sabi niya dito, but as for me and my house, we will serve the Lord. No, andun yung commitment. Kung saan, hindi lang po natin nakikita during Christmas, no? At during Christmas, hindi lang po natin nakikita. So, bago natin ituloy yan si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Hindi ko kasi na hindi ka bumabati pa eh. Di ba, Ma'am Ginida? Kailangan Oo, bati. Sige, Ma'am Sabel, bati ka. Yan. Good morning na imbag nga agsapa. Karatay amin. Yan. May gusto ka bang batiin? Binabati ko po ang ating ang pinakagwapo sa Uy. PMA Baptist Church. Sino yan? Ang Sino yan? ating mahal na pastor. Good Ayo! morning po, pastor. Ang ganda na yung ngiti ni Gawa. Siya na nga. Alright, yun. Maraming salamat. Ma'am Sabel. Yan. So, yun. Uy, kasama natin si Ma'am Crisia Velasquez. Nag-comment sa Facebook. Yan, good morning, Ma'am Crisia Velasquez. Alright. So, yun. At, yun nga. At katuloy po natin, tuloy ko lang po sa, yun, sabi ko kanina. Na kung saan, nandito si Joshua, yung dapat nating, nagbigay na ng, Bible na andun yung model, no? Na kung saan paggagayahin natin. Kasi kaya nga andito yung salita ng Diyos, 'di ba? Na kung saan andito yung mga tao na dapat giyahin, 'di ba? Na kung saan andito na yung instruction, nandito na yung wisdom ng Panginoon. So, yun nga, na kung saan sabi dito, as for me and my house, we will serve the Lord, no? Na andun yung commitment ni Joshua, no? Na kung saan nandun yung commitment natin during this Christmas na andito tayo sa church, na nag-involve, no? Kaya nga, yun nga, naisip ko nga, di ba, na kung saan, bakit meron pa tayong presentation, no? Na kung saan, kapag may presentation, pupunta dito sa church, mag-practice. Di ba? Nakasan, imbis na maggala tayo, di ba? Nakasan, kung sa iba, no? Kung sa iba, nakikita nila na, parang, hindi lang mananalo, tapos practice pa. Mahina ang loob, eh. Yeah, sayang panahon natin, di ba? So, yun nga, nakasan ako, nakikita ko na andyan yung yung kaisipan ng binigay ng Diyos sa ating pastor na may i-spend natin yung Christmas, no? Na kung saan hindi lang yun for practice, for presentation, kundi andun din yung natin, yung fellowship, yung bonding. And yun po yung na kung saan nai-spend natin yung oras, no? Dito sa church, no? Yun yung mahalaga eh. Kung saan hindi lang yung practice kundi we spend time to the church, no? Kung saan kaya napaganda bilang isang Kristiyano na makikita natin na andun na yung yung positive side, no? Hindi dapat yung nakikita natin sa gawain ng Panginoon is yung negative, no? No, kasi marami ano ba naman yan sa pastor? Presentation, di ba? Kung saan yun, wala nang time mag-practice, di ba? Nagbabakasyon na yung iba. Diba? 1 week
1 week lang, grabe. Yan, yung ginawa ko yung script na yun, bibira yun. Na, yun, na kung saan, um, andun yun, yung ano andun yung wisdom, no? Na kung saan binibigay sa atin ng Panginoon na, nandun yung, hindi lang po yung presentation, kundi we spend time na nandito tayo sa church. Kaya nga napakaganda bilang isang Kristiyano na andun yung commitment natin to serve God, no? To serve God. And lalo na during this Christmas. And especially, not for this Christmas, kundi ituloy-tuloy na natin na maging muscle memory natin or maging habit na natin, no? To worship God, to serve God, no? Sa lahat ng gagawin po natin. Kaya nga, napakaganda, no? Na kung saan, um, andun yung unwavering devotion natin sa Panginoon, no? So, kasi andun yung commitment natin eh. So, hindi dapat, kapag meron tayong commitment, hindi dapat yun, unwavering, no? Na lulubog, lilitaw yung ating commitment, no? Or naaayon sa feeling natin, di ba? Na kung saan, ay, feel ko mag-serve ngayon sa Panginoon, no? Ay, feel ko mag-commit ako sa Panginoon. So, hindi yun, no? Na kung saan, hindi, dapat unwavering yung commitment natin sa Panginoon, no? Na kung saan ando yung commitment natin na magi-stand tayo, no? Magi-stand tayo together with our family. And I thank God kasi yun, na kung saan yung aking family, no? Na kung saan they enjoy na spend ng Christmas dito sa church, no? And lalo na, 'di ba? Na kung saan 25. Tapos may staff meeting pa tayo. May Christmas fellowship. Ayan, di ba? Gala na sana yun. Paalam na sana yun eh. Magbabakasyon eh, di ba? Kasi 25 naman, di ba? Oo, mama. Di ba? Tapos biglang na-announce, nalungkot yun. Sira ang plano. Naging aeroplano, lumipad, di ba? So, bakit, di ba? Nako saan? Bakit? Wisdom ng Panginoon yun eh, di ba? Na kung saan, na kung saan, papahalam ka sana, no, wag yun, magki-Christmas, di ba? Magki-Christmas sa 25, no? No, saan? Uwi sana ng 24 pang Noche Buena. Tama ba? 24 is Noche Buena. Yan. So, yun. Makakatikim na sana ng lechon, no, Ma'am Janina? Di ba? Tapos yan, di ba? Nasira yung plano mo. Di ba? Pero tingnan nyo po, yung wisdom na binigay ng Panginoon, di ba? Sa ating pastor. Bakit may ganoon? Na kung saan, nilalayo tayo sa celebration ng mundo. No, na kung saan, andyan, dapat, andito yung commitment natin sa Panginoon eh. Di ba? So, bakit ka? Di ba? Bakit ka hihiwalay doon sa ginawang commitment? Kung meron tayong ginawa, no? To serve God, 'di ba? Pero yun nga na kung saan yun nga during this Christmas dapat nandito tayo sa church, no? Nandito tayo sa church na tuloy-tuloy pa rin, no? Na kung saan pwede ka na mag-spend ng family, no? Sa ibang araw, no? Pero yun nga na kung saan in celebration, no? Christmas, yan. Syempre, nakikita ko ando yung wisdom ng Panginoon na binigay ng kay pastor, no? Na we spend we spend time during Christmas, no? Kaya nga napaganda, no, na makita natin na hindi dapat natin take it in negative way, but we take it in a positive way. Kaya nga napaganda na bilang isang Kristiyano na doon yung commitment natin. Kaya year of commitment eh. So, matatapos na yun yung itong itong season na to, no? Itong year na to, 'di ba? Kasi year of commitment. So, sa 2026, baka wala ka ng commitment kasi hindi na year of commitment. No? Pero yun nga diba? Matinding preparation, isang taon na natin pinag-uusapan about sa commitment para mapaghandaan yung year 2026, no? Na magkaroon tayo dapat ng commitment. Kasi 1 year natin na pag-uusapan to, every devotion, every day, every preaching na naririnig natin kay pastor, 'di ba? So parang in preparation, no? In pagpasok ng year 2026 na dapat meron na tayong
meron na tayong commitment, no? Meron na tayong commitment. Lalo-lalo na, yan, may commitment tayo sa ating family, may commitment tayo para sa Diyos, no? Na kung saan kasi together with our family. Kaya nga napakaganda na may instruction. Kaya merong si Joshua dito na an example, no, na as example sa atin na bilang tayong mga Kristiyano, no, na kung saan na makikita natin si Joshua na nag-commit na yun, na as for me and my house, no, together with his family na magsiserve sa Panginoon, no, magsiserve sa Panginoon. Kaya we are so blessed, no, pasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong mga ganitong programa during this Christmas. Paano na lang kung wala tayong programang ganito, 'di ba? Nasaan kaya tayo, 'di ba? Baka nasa dagat, saan ba? Nasa botanical. Nakapunta ka na sa botanical mo? Diba? Ah. Kung sino ba yung taga-Bali. Yan, ako rin eh. Pero, yan, nakikita ko na lang, nadadaan-daanan lang eh. 'Di ba? Pero, yan yan, ako saan, isipin po natin, no? During this Christmas, saan kaya tayo? No? Nung papunta ako dito sa church kanina, daming tao kasi simbang gabi. 'Di ba? Kung saan pupunta sila sa simbahan ng maaga, samantala yung mga mga Kristiyano tulog pa. Diba? Yung mga yung mga devoted na mga Katolik, no? Kung saan madaling araw, no? Magsisimbang gabi. Pero hindi simbang gabi yung gusto nila, yung puto-bongbong yung, yung pinupuntahan nila eh. Diba? Pero, yun, nagdi-date sa simbahan. Tapos, pagdating sa simbahan, tutulog-tulog din, no? Pungas-pungas, di ba? So, yun nga, nakasaan, may isip po natin, no? Na bilang isang Kristiyano, mapalad po tayo, no? Nakasaan, meron tayong tinuturuan tayo ng Word of God to commit, no? To commit. Kaya nga, yun nga, I'm thankful dahil the whole year, this 2025, na tinuruan tayo magplano, mag-commit sa Panginoon, para the year 2026 andun na yung application, no? Andun na yung application. Hindi po tapos na yung 2025 year of commitment, tapos na rin yung commitment natin, no? Kung saan ito yung preparation natin, no? Kung saan na yung commitment na gagawin natin kasi puro instruction na yan eh, no? Na pag-aaralan natin tuwing devotion, tuwing services, preaching na naririnig natin. And it's time to apply naman, 'di ba? Kung saan tingnan niyo po example dito yung nabasa po natin yung commitment ni Joshua, 'di ba? Kung saan na yung commitment niya, magse-serve siya sa Panginoon together with his family, no? Na kahit hindi man lang natin makasama dito yung family natin, pero andun yung always remind them, 'di ba? Na kung saan papaalalahan mo lang sila, 'di ba? Na kung saan yung tulad nga yung mga relatives, no? Namin like yung sila Tita Lina, yung mga kapatid nila Papa, na kung saan we keep remind them na kung saan during Christmas na mag-church kayo, ganyan, 'di ba? And yun, na kung saan family and together with the relatives na rin, 'di ba? Kasi given na yun yung aking family nandito sa church. So yun, nag-enjoy pero how about the relatives naman then na dapat makita sa atin na andun yung Panginoon, no? Kaya nga nung nakaraan nag-i-invite ng family reunion yung sa father side, no? So pero yan, may nasasagasaan na gawain, syempre mas pinili pa rin namin na mag-stay dito, no? Kaysa pumunta sa sa invitation nila family reunion. So ilang years, no, na hindi kami nakakapunta sa mga family reunion na yan, no? Simula nung andito pa rin, kasama pa namin si aking father, no? Na kung saan yun, nakita ko sa kanya na talagang mas mahalaga pa rin ang gawain ng Panginoon,
no? Mas mahalaga pa rin ang gawain ng Panginoon. Yun yung nakita ko sa aking father. Kaya nga, napaganda, no? Na dito, during this Christmas, hindi dapat center na or focus, no? Yung celebration ng kamundahan, kundi dapat yung celebration natin na merong pinanganak at andyan yung ang Panginoon dapat yung pinakasentro during this Christmas, no? Kaya yun, kaya napaganda na mag-commit tayo with our family na mag-serve sa Panginoon and yun, we spend time na dito during this Christmas. Kaya alam ko maraming dadagdag si Ma'am Jinida. Yan, Ma'am Jinida. Amen. The floor is yours. Merry Christmas ulit sa ating lahat. At congratulations daw sa nanalo kahapon sa Ay, sa congrats, presentation. congrats. Congratulations sa kanila. Ay, mahirap. Di ko pa nakikita mag-acting si Ma'am Sabel eh. Ma'am Jinida. Tatapatan daw ni Ma'am Tatapatan daw ni Ma'am Sabel yung ano. Bubuhatin kayo ni Ma'am Sabel. Anyway, sabi ni Pastor, pwede naman daw import. And, so anyways, dito po tayo sa Matthew. Matthew chapter 1, verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And Luke chapter 2, verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Yan, so ito po yung, again, ito po yung foundational reason po natin for this season. Yan, kaya pag dumarating yung Christmas season, huwag nating kakalimutan na ito talaga yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Not particularly na December 25, pero isa yung pero alam natin na merong ipinanganak na Kristo, merong ipinanganak para sa atin na ating tagapagligtas. Yan, kaya nga minsan yung mga Christians, mga ibang mga nagsasabi na Christians, and sinasabi nila na it is a pagan practice. Pero last time, na-share ko po sa inyo yung history po ng Christmas. And before po yan gawin ng mga Latin Church, ay meron na pong mga mga forefathers po natin na nagsa-celebrate, nag-hold ng services yan about the Christ nativity. Yan, kaya maaring yung iba, yun na lang yung nalaman nila, kaya akala nila ang Christmas is pagan practice, di ba? And then sa nakikita natin din, nakikita ng kagandahan ng mga mga presentation nakikita natin na ilalabas ko ano yung mga ginagawa ng mga Christians tuwing Christmas tuwing Christmas season. Grabe talaga, no? And lumalabas yung mga maling practices natin. At least ang kagandahan naman doon ay nakikita natin, 'di ba? At least nakikita natin, alam na, aware tayo sa mga maling practices natin. Pero yun yan, nagpapasalamat tayo na meron tayong simbahan na nagtuturo sa atin, itinutuwid yung maling paniniwala natin, maling practices natin when it comes sa Christmas natin. Pagdating sa pagsa-celebrate ng Christmas, yan. So, etong Christmas season, at yung season na dapat na ginagawa, itong season na ito naman ginagawa, meron dapat ginagawa ito sa atin. Di ba? Kapag may mga okasyon, ano kaya yung lagi nating iniisip, ano yung effect nito sa akin? Yan, di ba? Dumaan yung revival, church revival, ano yung effect niyan sa akin? And ngayon naman, Christmas season, ano yung effect? Yan, ano yung effect ng Christmas season sa akin? Kaya huwag nating hayaan na dumaan matapos itong Christmas season and nawala man lang effect sa atin. Tandaan natin, 11 months ulit. 11 months ulit tayo mag-aantay bago dumating ulit ang Christmas season. Bagamat yung iba sinasabi na everyday is Christmas. Kaya everyday nagbibigay sila everyday is Christmas daw. Pero huwag nating hayaan na etong Christmas season, dumaan ito na wala man lang epekto sa atin. And ang Christmas season, merong itong ipinaparating sa atin. So therefore, dapat may nagagawa sa atin ang tinatawag nating Christmas season. Yan, kaya nasa kalahati na
And nasa kalahati na tayo, yung mga iba, nagka-countdown talaga sila, na yun, nga, iniisip talaga nila, naniniwala sila na December 25, yun talaga yung kapanganakan ng Panginoong Kristo Jesus. Yan, kaya nga, pag lalabas ka ng madaling araw, o saan pupunta yung mga tao pag madaling araw? And uso na naman yung natawag na simbang gabi. Di ba? Kaya nga nakapagtataka simbang gabi, pero madaling araw naman yun. O, di ba? Simbang, ay, ano doon, simbang gabi, di ba dapat gabi yun? Bakit madaling araw? O, doon pa lang sa, doon pa lang sa tawag nila, na pag magtataka ka na Pero mga simbang gabi na ginagawa madaling araw. Di ba? And kaya, tinatawag natin Christmas season, isang bagay na magagawa sa atin ng Christmas is to keep us closer to God. And di ba? And to keep us closer to God. Yan, kaya dapat pagtuunan natin ng pansin at hanapin natin kung paano tayo matutulungan ng Christmas season para tayo po ay lalong mapalapit sa Panginoon. And di ba? Kasi minsan nakakalungkot na kung kailan Christmas season, saka tayo napahiwalay sa Panginoon. Saka lumamig yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Kasi naiba na yung focus natin. O yung focus natin napupunta na sa mga Christmas decoration. Di ba? Sa mga Christmas lights, last Tuesday, inutusan kami ni Pastor na bumili ng kape. At syempre dahil gabi, ang available na lang na pagbibilhan ay sa SM. O, di ba? Pagkakataon. Sabi mo, pagkakataon to na makapag-SM, di ba? Ano man, pagpasok mo pa lang, pagbungan mo pa lang ng SM, ang ganda-ganda ng mga Christmas lights. Yan, ang ganda-ganda ng mga, pag dumaan ka sa mga ang daming sale di ba? And yung sa presentation kagabi, patungkol ng Christmas is all about sale. At nakakalimutan natin na pag sa mall, hindi na uubusan ng sale yan. Yan, kaya, pera mo yung nauubos, pero yung sale sa mga malls, hindi yan natatapos. And ang daming ang daming mga sale. Tapos may mga lalapit sa'yo, mag-o-offer sila ng ganyan. Ay, bawat sulok, di ba? Unang floor pa lang ang dami nang makaka-deceive sa'yo di ba? And then after that, naglakad na lang kami from SM, Session Road, pababa ng Paradahan. So, napansin namin yung kabilang side, yung kabilang side, di ba? Ang gaganda ng Christmas light Yung mga building na yun, iba-iba. Iba-iba yung mga Christmas lights nila. And pas pagdating sa kabila, parang walang masyadong Mga Jehovah yun, ma'am. Kasi hindi nagsiselebrate. Nag-uusap kami, sabi natin, di ba? Parang, ano nangyari? So, kaya pala parang na-issue. Ano nangyari? Parang dito ata naniniwala sa Christmas. So, Mga Jehovah ngayon, ma'am, sa side. tapos dito sa kabilang side, wala masyadong samantalang sa kabila, grabe. Ano ba, naglalakad kami, yung leg namin, parang may stiff na ka kasi nakaganyan tinitingnan niyo yung mga Christmas lights, di ba? Yan, napakaganda. And sasabihin naman, and then, mapadaan kami ng session, ito pala yung Christmas tree. Di ba, tuwing December, inaabangan yung Christmas tree dun sa session. Di ba? Anong decoration nila? Di ba? Kasi minsan nakakalimutan natin the source of all lights. Di ba? Yan, the source of all lights, ang sabi ng Panginoong Kristo Jesus, I am the light. Diba nakakalimutan natin siya? Kung kailan Christmas season, nakatuon tayo sa mga lights, nakalimutan natin yung source of all lights. Diba? Yan kaya minsan, sa halip na etong Christmas season, makatulong sa atin para lalong mapalapit sa Panginoon, minsan nalalayo tayo kasi naiiba yung focus po natin. Diba? And so hindi lang sa mga Christmas, sa mga gifts, minsan yung natin, yung ating attention ay nakatuon na lang sa gift. So wala namang masama Wala namang masama sa makakatanggap ka ng regalo, magbibigay ka ng regalo. And wala namang masama doon And kaya nga lang mga tao nag-iisip ano kaya yung natatanggap kong regalo at maaring yung iba gumagawa sila ng listahan. Magtatanong sa'yo, ano gusto mong regalo ngayong Christmas? Di ba? And sabi ng kanta, people making wish buying special gift, di ba? Doon nakatuon yung focus natin minsan. Kaya nga nakakalimutan na nakatuon yung natin sa mga material kasi naturally ang tao kasi pag nakakatanggap ng material things, masaya Kaya pag ikaw, Sir Christian, pag niregaluhan ka,
kahit sabihin natin na galing sa ano, masaya ka rin na Yes. may natanggap ka, di ba? Lalo na pag siya ang nagbigay. Ay, Charot. yun lang. Sino kaya? Sino kaya? Ikaw, Ma'am Sabel? Magbibigay sa akin? Thank you, ah. Di ba? Ganun talaga. Ganun kasi ang tao eh. Di ba? Ang tao gusto makatanggap materially. Pag nakakatanggap, masaya. Pero hindi natin nakikita yung regalo, pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ngayong Christmas season. Di ba? Nakalimutan natin yung the best gift na natanggap natin at nakakalimutan natin na etong pinakamagandang regalo na natanggap natin because of this Christmas season, nakakalimutan din natin na maibigay yun. Di ba? Ang iniisip lagi natin, paano ko kaya siya mapapasaya? Ay, babalutin ko siya para sa kanya. Yan, kung pwede nga lang balutin si Ma'am Sabel, iregalo ko kay ano, Ay. para Pwede yung balutin niya sa Ma'am Di ba? Sabel. Para may masaya. Pero hanggang doon hindi natin alam na those material gifts na natatanggap po natin, pwedeng maluma, pwedeng masira. And after next year, pag nagamit mo yan, luma na yan eh, di ba? Pero hindi natin alam na yung pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin, natanggap natin galing sa Panginoon, and napakaganda na yun din yung maibibigay natin. At hindi lang hanggang dito, kundi may eternal value yung regalo na natanggap natin na napakaganda na maibigay po natin. 'Di ba? Yung iba abalang-abala sa ihahanda sa Noche Buena. Kaya nga iniisip, paano nga naman magkakasya yung 500, di ba? We are paano pag kami magkakapatid, 7 kami, di ba? Paano kayo magkakasya yung 500? Di ba? Kasi doon nung tapos ngayon kapag wala tayong nakakalungkot minsan, pabonggahan na lang di ba? And pabonggahan na lang, punta ka dun sa bahay namin para maipakita natin yung decoration natin, and maipakita natin yung handa natin. Minsan pabunggahan na lang, at ang pinaka-worst pa, tayong mga Pilipino minsan, na alam mo yung uutang pa tayo para may maihanda tayo, may makita sa ating hapagkainan during the Noche Buena na tinatawag. Di ba? Pabunggahan na lang Di ba? Kung kailan Christmas, doon ka nang nabaon sa utang kasi nagamit mo sa paghahanda. Wala namang masamang maghanda, 'di ba? Kasi pag may okasyon, naghahanda naman talaga tayo, 'di ba? Pero to the extent na magkakaroon pa tayo ng malaking utang para lang maihanda sa ating hapagkainan, 'di ba? Pero nakakalimutan natin, doon yung focus natin as a family. 'Di ba? Doon yung focus natin as a family. Kaya nga sa halip na dumaan yung Christmas season, sa halip na lalo tayong mapalapit sa Panginoon at lalong maaayos yung magandang relasyon natin sa Panginoon, napapalayo na tayo sa Panginoon. 'Di ba? And kung kailan Christmas season, and yun naman yung time na naglaylo tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi yung focus natin, yung attention natin, wala na doon sa purpose and doon sa Christmas. Yan kaya wag natin kakalimutan. And so during Christmas season, and ito yung Christmas season is all about the purpose and the message of the season. So wag natin kakalimutan yung purpose, wag natin kakalimutan yung message. Dahil pag nakalimutan natin yung purpose ng Christmas, yung message ng Christmas, mali yung magiging celebration po natin. 'Di ba? Kasi marami na tayong napakinggan about messages about Christmas. Yan, marami na tayong napakinggan na katotohanan patungkol po diyan, paano tayo mag-celebrate. Ang ano na lang natin ngayon, ang problema na lang natin ngayon kung paano natin ipuput into action yung napakinggan natin na messages about Christmas. So halimbawa na lang, 'di ba, sa yung preaching kagabi, 'di ba? Yung mga wise men na nag-worship. So paano natin 'yan as a family? Paano natin narinig na natin, 'di ba? Narinig na natin. And so paano natin ngayon ilalagay into action? 'Di ba? And this Christmas, paano natin maipapakita yung worship natin? 'Di ba? Ang kaya napakaganda na sa lahat ng mga activities natin, and mga activities natin, mga plano natin, mga gagawin natin, and before natin gawan ng plano yan, and maganda na itanong muna natin, ito bang ano na to? Ito bang gagawin ko na to? Ito bang plano ko na to?
this Christmas season, makakatulong kaya ito para lalong mapalapit ako sa Panginoon, mapalapit yung pamilya ko sa Panginoon, and itong activity na gagawin namin. And wala namang masama sa tinatawag na family bonding or family or ano man yan. Pero isipin natin, makakatulong kaya ito para lalo akong mapalapit sa Panginoon. At makakatulong kaya ito para lalong lumago yung relasyon ko sa Panginoon. Dahil ang Christmas season, eto na, wag natin kakalimutan, eto yung time na inaalala natin yung plano ng Panginoon Diyos sa atin. And to commemorate God's plan to us. O di ba, ito nga yung aalalahanin natin na merong magandang plano ang Panginoong Diyos sa atin. And sinabi ng verse na binasa po natin kanina, na merong ipapanganak para sa atin, merong ipinanganak sa atin na ating tagapagligtas. Diba? Yan kaya ito lagi yung natin, ilagay natin sa ating isipan ngayong Christmas season para hindi tayo maligaw. And kaso nga lang minsan, kagaya ng mga natutunghayan natin sa mga Christmas presentation ng bawat grupo, alam na natin, kaso nga lang minsan ginagawa pa natin, di ba? Alam mo na ganito yung ganyan, ganito yung mangyayari, ginagawa pa natin. And kaya it's time na yung Panginoong Diyos, ginawan tayo ng magandang plano. And it's time naman na gumawa din tayo ng magandang plano sa Panginoon. At napakaganda na hindi lang tayo, kundi ma-involve din po natin yung family po natin. And kaya nga laging sinasabi ni Pastor, di ba, kung meron tayong may pupunta tayo, i-invite tayo, lalo na lang yung Christmas season, sinasamantala kasi ito ng mga sinasamantala ito ng mga tao ay para magkaroon ng mga tinatawag na family reunion, gano'n. Pero siguraduhin natin na hindi natin masasagasaan yung mga hindi masasagasaan yung mga activities dito po sa church po natin. Yan, nakakalungkot kasi minsan during Christmas season, yan nakakalimutan natin. Marami tayong nami-miss na mga activities ng church na hindi natin alam na ito yung ginagamit ng Panginoon for our protection. Di ba? And para maprotektahan tayo against or para ma-counter natin yung celebration ng mundo and about sa Christmas. And di ba? Ayun nga, sabi ni Sir Christian kanina, sayang, December 25. Sabi ko, may nakapagplano na ate kasi hindi pa nasabi ni hindi pa nasabi ni Pastor na kahapon lang, kahapon ba? Last shucks, sayang. May nakaplano na yung December 25 kasi parang wala pa. Sabi ni Pastor Solwining, pupunta sa mga mga ngaruling sa mga sa area. Kaso nga lang biglang sinabi na December 25 meron tayo ano ba? Bagamat minsan yung sabi ko kanina na minsan hindi natin iniisip na ito ay protection para sa atin, 'di ba? And para ma-counter natin yung celebration ng kamunduhan. 'Di ba? Kaya nga napakaganda ang Panginoong Diyos, ito yung panahon na alalahanin natin yung magandang plano ng Panginoong Diyos sa atin. Ano po yung magandang plano ng Panginoong Diyos sa atin? Na binigyan tayo ng tagapagligtas dahil sa ang sabi ng Bible dito sa 2 Peter verse 9, 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Ito po yun, ang plano ng Panginoon Diyos sa atin. And sabi ng Bible po dyan, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Diba? Ito po yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ito po yung plano ng Panginoon Diyos sa atin na lahat tayo ay maligtas. Yan, kaya nga ibinigay niya, di ba? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. So it's time na gumawa din tayo ng magandang plano sa Panginoon. At sinasabi ko kanina, i-involve po natin yung family po natin. Yan, so kaya yun sinasabi ni Sir Christian kanina, although yung family na buo na dito sa church, yan, pero paano naman yung mga wala pa sa simbahan? Di ba? Paano yung mga wala pa? And ganun din. And so, maaring sa ibang mga, ang kagandahan kasi kay Sir Christian, andito na yung family niya. Walang masyadong battle. Battle-less. Blessing. Medyo, hindi kagaya namin ni Ma'am Sabel na kami lang dito and then, yun. May mga during Christmas season, grabe yung battle. Mga ganun. Ngayon lang tayo Christmas magsama-sama. Ngayon lang magkaroon ng time. O, di ba? Kaya
Yung sabi ni Pastor nung last time na kung tayo man yung nag-iisa sa pamilya natin, sabi niya, maganda yung wag tayo mag-compromise, no? Maaring tayo yung tayo yung tayo yung gagamitin ng Panginoon para yung mga kamag-anak po natin, yung kapamilya natin mismo ay mailapit din natin sa Panginoon. 'Di ba? Pero kung magi-give and tithe din tayo, yun pala, wala palang pinagkaiba yung celebration ng sa charity, di ba? Hindi natin mawin yung family po natin. And very yan, huwag natin kakalimutan yung purpose and the message of Christmas para hindi po tayo maligaw sa ating pag-celebrate ng Christmas. And so yun lang, Sir Christian, and Merry Christmas po ulit sa ating lahat. Yan. Thank you, Ma'am Jinita. Ako saan, totoo yun, no? Ako saan, kaya meron tayong ganitong programa para andito na rin yung protection natin, 'di ba? No, saan marami kasing 'di ba, may mga talaga maraming nangyayari during this Christmas. Kaya andun yung pag-iingat ng Diyos na we spend time, no, together with our family during Christmas dito sa simbahan. No, saan nandun yung protection natin, nandun yung commitment natin sa Panginoon, which is yun yung pasalamatan na natin, na which is huwag niyong i-take negative, no? Ano ba yan? 2025. Dapat ganito na yung ginagawa, di ba? But nasa church pa, di ba? So, yan, saan makita po natin, no, na we take it in a positive way, na andun yung protection natin, tulad ng sinabi ni Ma'am Jinita, no? At napakalaki, no, napakaganda, andun yung reminder sa atin, and hindi lang reminder, dapat yung reminder na yun yung gagawin natin, no? Andun yung magkakaroon na tayo ng commitment. Yan, magkakaroon tayo ng commitment. Kaya sabi nga ni Pastor, baka wag lang puro plano, kundi dapat andun din yung execution, no? Saan andun din yung application. Kaya yun, makagawa tayo ng plano, and gagawin din natin yan, no? Dapat magagawa din natin and magkaroon ng magandang resulta, no, sa ating Christian life. And yun, pasalamat tayo dahil meron tayong Word of God, no? At during Christmas talaga, iba yung focus ng tao, nasa material, kaya ang daming sale, di ba? Kasi, sale nito, lalo na sa Shopee, no, saan, 12, nung 12, siguro ang daming nag-check out niyan. Yung bibili mo sanang 1,000, naging 500 na lang, bihira. Di ba? So, doon napunta lahat ng bonus mo. Hindi mo pa nabigay yung tithes and offering mo, wala na, di ba? So, iba talaga ang focus ng this Christmas is more on world and materials, di ba? Materials. Kaya wag po nating alisin yung focus natin during this season is ang Panginoon. And dapat everyday pa rin, no? Hindi work it tapos ng Christmas, wala na. Out of focus ka na sa Panginoon kasi wala na. Kaya yan, napakaganda na during this Christmas, andun na patuloy pa rin, no, or lumalago yung pag-serve natin sa Panginoon and yung commitment natin. Alright, so bigla na lang nawala. Yan, Ma'am Sabel, ikaw na lang tatanungin namin. Yan. Yan, sige, Ma'am Sabel, anong masasabi mo about sa topic natin today, tong morning na to, morning devotion? Good morning ulit. Naku, kung naiwan ulit ako diyan lang. Papasalamat tayo sa lesson natin ngayon. So, nagpapasalamat din ako na may napapakinggan akong Word of God mula sa preaching sa ating pastor, kasi siyempre naman, lalong-lalo na ngayong Christmas. Dati, alam mo, pag darating yung December, automatic na yan na bakasyon. Wow. Pupunta sa probinsya kasi siyempre, araw nga ng bakasyon. So,
sabay pa ng tatawag yung family mo, sasabihin, "Oh, anong araw ka darating?" Yun. Ah, Araw kasama ko na si sa sige, sasama natin siya 'pag darating mo. Tapos sasabihin pa sa'yo, Pumunta ka nga dun, Sir Mark, para dumating ka. wow, sana all. Sasabihin pa sa'yo palagi na ano, ikaw na lang palaging wala sa ano, reunion, ganyan. Buti pa yung nasa abroad, Wow. nakakabakasyon, 'di ba? Talo pa natin. Sa Palaging Pilipinas hindi gano'n, makarating 'no? oo. Palaging gano'n, eh. Eh, buti pa yung nasa abroad nakakabakasyon, pero yung nasa Baguio lang, wow. Pero kaya, nagpapasalamat ako na sa tamang simbahan ako na may tamang pastor na, parang napapakinig tayo ng salita ng Diyos. So, nalalaman natin yung, kung paano tayo mag-celebrate ng Christmas, hindi worldly, pero, kung paano tayo, magagamit ng Panginoon. What, sir? Yun. Lalong ah, lalong-lalo na sa ating family para may magpapaalala sa kanila yung, kung talagang kung ano talaga yung, totoong focus ng Christmas. Kasi sa probinsya 'pag Christmas kabi-kabilaan 'yan, mga ano, Le maghahanda ka ng mga ano-ano tapos kakain, tapos after sa bahay niyo iche-check mo na naman yung sa kabila, yung iba-ibang Wow, Pero sana maganda, all. pero bahay, 'di magandang ba? pumunta Kung dun, ano ah. yung Punta nga kami oo, dun kung Ma'am Sabel. tara na. Hmm. Basta kasama siya. Ma Kasi parang lahat na lang nagkakatay ng ano 'no, tingnan mo sa wow, kabila puro kung may Uy, watwat pala iba, Ma'am ibang Junida. ay sus, baka hindi natin oo, makabalik ng buhay. Puro watwat, eh. oo, kasi tapos pupunta ka sa ibang bahay kung ano yung ibang handa, gano'n sa probinsya, eh. Nagfo-focus talaga sila sa mga anong ihahanda, basta gano'n. So, nagpapasalamat ako na sa tamang simbahan ako natututo, ah, sa pamamagitan ng Word of God sa preaching ni pastor. So, nagpapasalamat din ako na napunta ako may pastor na itinalaga sa'kin. Wow! Oh my gosh! Kaya yung commitment natin na, so nandun yung, burden na magamit, ngayon lalong-lalo na ngayong, Christmas para mai-share yung gospel sa iba. Yun lamang po, and to God be the glory. Yun. Thank you Ma'am Sabel, Yun pala 'yun, 'yan. yun pala yung sa kanila. Nga, eh. Pero makikita mo yung proteksyon ng Panginoon kung hindi uuwi si Ma'am Sabel. Ay. Eh, di sana kung pupunta siya sa makasampung bahay siyang pupunta, di high blood na yung Ay, oo, kaya 'di ba? high Diba? blood, eh. Hindi mo Doon hindi mo po alam kung yata makakaabot ka nakuha pa ng yung 2026, eh, Na high blood na 'no? na high blood sa handa. Sana all 'no? Pero maganda dun 'no? Punta ka lang sa ibang bahay, papakainin ka. Mahirap Ma'am Ay, oo, Junida. maganda pumunta doon. oh, Ano, sir, kahit mag-ano yan, kinabukasan pa Uy, meron pa din, wow. ay, bihira. grabe ilang araw. Sir Mark, anong plano natin? Eroplano. Bali, pagpaplanohan daw ni Sir Nice. Mark yan. 'Di ba? Ay, yun naman gusto niya. 'Di ba? Baka ang ganda naman talaga pumunta dun, ma'am, Oo, ano, kaya kung nga, ako eh. yung ano, Kung ako lang. sasamahan ko si Ma'am Sabel magbakasyon. Ayun, oh. Alright. Yan. Thank you, Ma'am Sabel. Chaperon. Yan. So, yan. At tanongin natin si Sister Ruby. Yan. Ayan. So, good morning po ulit sa ating lahat. Yun nga po, maraming salamat nga po sa mga reminders na naririnig po natin. Ano po. So, siguro nga po, no, pag wala ako, kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil ngayong Christmas ay dito po ako dinala ng Panginoon sa PMA. Ano po, dahil siguro, pag wala po ako dito, ay isa din po ako na gumagala-gala dyan sa tabi-tabi. Sumasakay sa cruise. Ayan, so, yun po, isa ko pong pinapasalamatan din yun sa Panginoon. Ano po, na itong Christmas ay
meron pong tinuturo sa atin, ano po, na dapat maging closer tayo sa Panginoon. Ano, na makita po natin kung ano yung purpose ng Christmas at kung ano po yung message ng Christmas. Na yung purpose is yung kapanganakan ng Panginoon ay yun po yung saving message, sabi nga po ni Pastor. At yun din po yung message ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya yun po sana yung makita natin at yung kung ano po yung essence ng Christmas. Ano po, para tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Yan lang po at maraming salamat. Thank you, Sister Ruby. Yan. At tanungin natin naman si Brother Mark. Brother Mark. Mahabol ng December. Good morning po sa ating pong lahat. At good morning po yun nasa Google Meet, then nasa Facebook Live. Una na lahat, maraming sa mga reminders na kung saan bilang isang anak ng Diyos, yun nga, hindi natin kinakailangan na pumunta kung saan. Kasi maraming kaya nga po nagpaplano yung ating mahal na pastor ng mga programa dito sa church para hindi tayo mahatak ng mundo. Yan. So, pag nagkaroon tayo ng programa dito sa church is mag-involve tayo. Huwag natin na sundin yung mundo, kundi sundin natin yung mga plano na binigay ng ating mga pastor na kung saan may mga programa tayo. So, yun lamang po. Yun. Thank you, Brother Mark. Munti ka na malitsyon doon sa apoy, Brother Mark. Munti ka na lumalapit sa apoy. May lecture na tayo. Alright. Munti ka na magkaroon ng lechon dito. Alright. Alright. Thank you, Brother Mark. At yun, at napakaganda na sa ating talakayan ngayong umaga. Yan. So it keeps us reminder, encouragement sa atin yung napag-uusapan natin. And hindi lang encouragement kundi andun din yung application natin, no? Andun din yung application natin. Kaya yan, maraming salamat sa nag-tune in. Yan, si Ma'am Maricel nakahabol. And si Ma'am Krisha. Yan, sino pa? Sir Jerry, good morning po. Ma'am Bibian Haramillo. Si Brother Luis. Uy. Ma'am Lina. Yan, Lunugon. Yan, maraming salamat sa pag-tune in and Merry Christmas to all. Yan. So, magka-rolling tayo, Ma'am Janina, para tapos ilalagay namin yung QR code dyan sa screen. Yan, scan nyo na lang. Baka gusto niyo magbigay ng pangkape namin, ganun. In cash? Pwede rin naman in cash. Pero dapat, di ba yung mga online viewers, tingnan na yung QR code, scan lang nila yan. Send from to Ma'am Janida, Gcash. Alright, so yun, at maraming salamat sa pag-tune in and tuloy-tuloy lang po tayo. And yun, this day sa mga Bible study po natin and yung fellowship ng mga bata sa Sunday. And so invite tayo ng mga bata para yun, may fellowship ang Christmas fellowship. So yun, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga bawat programa dito sa simbahan. And yun, kaya yung iba naghahanda na para sa Sport Fest. Yun parang yeah. May pambato na kami sa tag of war. Ladies, Ma'am Janida. Kalaban niya si Ma'am Sabel, naghihilaan sila. Sorry, Ma'am Sabel. Pero sa kainan, magkakagrupo tayo. Yun. Yun, may magdala sila Ma'am Christy ng what-what, Baka naman. Alright, so yun. At tuloy-tuloy na po tayo. At wala ka nang sasabihin, Ma'am Janida. Alright, so tayo ay magtapos sa panalangin. So let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natatapos na devotion. Maraming salamat sa inyong wisdom and doon po Panginoon na
sa pag-aralan po namin, Panginoon, and it gives us encouragement and doon po yung instruction niyo po, Panginoon, sa amin na magkaroon kami ng commitment at maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na doon yung guidance niyo po sa amin, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sa blessing namin na tanggap. At ganoon din, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, dadalahin ko pa man po yung protection and guidance niyo po, Panginoon, sa mga pupuntahan, sa mga Bible studies, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon, sa mga gagawin po namin, Panginoon, nandun yung protection niyo po, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. At patawad, Panginoon, sa mga nagawin kasalanan natin. Padalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and Merry Christmas. Merry Christmas, Ma'am Isabel. Thank you. Bye. Bye.